malapit na kaibigan ni Junior may inamin kay Atty. Panelo at may plano na palang ibalik si Tatay Digong. Oo, tama kayo sa narinig nyo. May plano nang ibalik si Tatay Digong. Pero ito yung tanong. Kaya ba ni Junior na magdesisyon? Kasi bali-balita natin, may iba nang nagmamando sa palasyo. Natandaan nyo nakaraan si Mangga? Question na rin kung sino yung namamahala na ngayon sa palasyo. Nako, yung sinasabing namamahala na ngayon, yun yung nalaman natin na posibleng may pakana dito sa ginawang pag-aresto kay Tatay Digong. O ito, panoorin po natin si Atty. Panelo kung ano yung napag-usapan nila ng malapit na kaibigan ni Junior. Ito yung video. May lumapit sa akin, isang malapit na kaibigan ng Presidente Marcos Jr. Ang sabi ko sa kanya, ay, alam pa ni Bongit yung ginagawa niya? Alam niya ba na nanganganib ang panguluhan niya dahil sa maling mga galaw niya? Sinusunod niya ang payo ng kanyang mga abogadong mali. Siya ang nalalaglag. Alam po niyo sabi sa akin ng malapit niyang kaibigan. Siyempre, hindi ko na sasabihin kung sino. Maniniwala ka ba, Sal, na hindi siya nagplano niyan? Iba. Iba. Alam ko lang kung sino iba. Kaya, kung totoo yan, sabihin mo sa kanya, yung posisyon niya tama, walang jurisdiction. Kaya, hindi siya magkakamali kung kukunin niya uli, o gaya ng ginawa ng Italian government, kukunin niya si Digong, ibabalik niya sa Pilipinas. Sapagkat, mulat sa pool naman, ang sinasabi niya, walang jurisdiction. Ang nagkamali lang, yung mga bata niya. Yan, yung si Torres, si Marbil, yung DILG, yung SOJ, puro mali. Mali. Pero, yung presidente, tama, walang jurisdiction. Magkamali lang patupad. Kaya sabi ko, aminin niya na mali yung mga bata niya, kunin niya ulit, dali niya rito. Maniwala kayo, matitigil yung pagpuprotesta ng taong bayan. Kasi ako, pag hindi niya ginawa yan, talagang mapanganib. Alam niyo, sabi ko, nakalimutan niya na ba nangyari sa kanyang ama? Nakalimutan niya na ba nangyari kay Erap Estrada? Mauulit na naman yan. Ayaw natin yan. Sabihin mo sa kanya, ayaw ng grupo ng Duterte yan. Sapagkat pag ginawa yan, balik na naman tayo, bagsak na naman ang ekonomiya natin. Eto, nalugmok na nga, lulugmokin na naman. Sabi niya, gusto ko sana i-reconcile yung dalawa. Gawin mo. Gawin mo i-reconcile. At ako naman dito sa kabila. Kung talagang hindi siya kasama dyan, yung mga nagplano niyan, alam ko na kung sinong tinutukoy mo, hindi mo lang masabi sa akin, aba, presidente siya ng bansa. Yung mga nagplano, hindi naman mga presidente yan eh. Ha? Ngayon siya manindigan. Pakita niya na pareho siya ng tatay niyang marunong manindigan pag may desisyon, may political will. Ayan ang sabi ko doon sa kaibigan matalik nitong itong presidente ng bansa ngayon. Attorney Sal, ngayon po na natalakay natin ang issue na ito, may panibago na naman na pag-uusapan ng ating mga kababayan buong mundo na may nangyari pala na ganyan na ibinalik sa kanilang kustudiya ng bansa. Tapos nangyari, recently lang, Attorney Sal, 25 February. Bago lang, ngayong taon lang. Alin niya, baka yan yung sinasabi ko rin na na-convict. Pagkatapos yung pinanggalingan ng bansa, sabi sa ICC, withdraw na kami balik mo, amin na uli yan. Okay no, binalik. Walang mga ICC. Yan ang sinasabi natin. Na yung ICC, walang ngipin yan. Walang una. Yan ay nabubuhay lamang sa kontribusyon ng mga miyembrong Estado. Walang sariling pulis. Kaya kung mayroong warrant of arrest, kailangang makiusap pa sila doon sa lokal na bansa kung saan kukunin nila yung gusto nilang aresto yun. Thank you, Attorney Sal. Samantala, ipinaabot po ni Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ni former President Duterte, ang mensahe po ng pamilya Duterte sa kanilang mga supporter kaugnay sa kasong kinahaharap ng dating Pangulo sa ICC. Ano nga ba ang kanilang panawagan? Yan ang report ni Anton Zero mula sa The Hague.
Hiniling ng pamilya Duterte sa mga taga-suporta nila na dapat igalang ang proseso ng korte at walang sinuman ang dapat na makialam sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lubos ang pasasalamat ng dating Pangulo sa patuloy na suporta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi ito lingid sa kaalaman ng pamilya Duterte. Gayunpaman, may mahalaga silang hiling sa publiko, isang panawagan para sa respeto sa legal na proseso. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties. Binigyan din ni Kaufman na sensitibo ang bawat kasong dinidinig sa ICC. Maraming panig ang sangkot sa proseso, kabilang ang prosekusyon, depensa at pati na rin ang mga biktima. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. Ang tanong dito ngayon, sabihin natin totoo yan, kaya ba ni Junior magdesisyon? Kaya nga, talagang tama si Tatay Digong sa sinabi niya noon. Weak leader yan. Hindi niya kayang hawakan o mamuno. Lalo na yung nakapaligid sa kanya ay mukhang mas malakas pa. Oo, mukhang kaya kini-question na rin ng iba. Sino ba talaga yung namamahala? Lalo na itong si Senator Amy Marcos nakaraan. Question na rin. Bakit? Iba yung mga sinasabi ni Junior doon sa mga nangyayari ngayon. Iba yung gusto niya, pero iba yung nangyayari. Pwede naman na di natin alam kung ano yung tactics nila dyan. Pero kung totoo man ito, kasi itong ito kagaya kay Atty. Panelo, siyempre galing din yan sa Malacanang. At sigurado po tayo na may mga kakilala yan dyan sa loob. At meron ding mga nakakausap yan mga yan. Ito lang ngayon, kung totoo man to, itong malapit na kaibigan ni Junior, siyempre mag-uusap sila. Payo bilang kaibigan, marami talagang paglabag na nakikita pag-aresto kay Tatay Digong. Kaya napansin nyo po, yung nagkataon pa na mag-eleksyon. Kaya napansin nyo po, lumamang na ngayon ang PDP laban. Marami ng pabor sa PDP laban. Bakit ko po nasabi yan? Kung hindi lamang yung PDP laban, bakit yung ibang mga nasa alyansa nagpatulong na kay VP Sara? Isang ibig sabihin yan, alam nila na malakas ang Team Duterte. Sana, bago mag 2028, pwede nilang pauwiin si dating Pangulong Duterte. Kasi kung hindi nila magawa yan, alam nyo naman ang mga Pinoy, kung sino yung, kumbaga sa Bisaya ay gidaog-daog ba, yun yung pinapaboran ng mga Pinoy. Yun yung pinapanigan hanggang sa huli. Pansinin nyo po ang trust ratings ni VP Sara. Biglang umangat dahil dun sa mga nangyari. Ang trust ratings ni Junior, biglang bagsak. Epekto po yan doon sa ginawa nilang pagpa-aresto. Ang mali nila, hindi dinaan sa tamang proseso. Pero ang inaabangan po ng karamihan, lalo na ako, kung kailan nila mapapauwi si Tatay Digong. Dito lang, thank you. Bye.